tindahang ito nagsara. Ang tindera kasi busy raw sa pagro-Roblox. Ang pulubi naman daw na ito nagpaabot ng sobre sa jeep para mamalimos ng pambili ng Roblox. Pati nga raw subject sa school, hinaluan na rin daw ng Roblox characters. Teka, Roblox? Ano yun? Pag wala na pong ginagawa, nagro-Roblox na po talaga sila. Ganun nga rin po yung sa anak ko. Yung parang baril-barilan ba yon? Ang Roblox, ang usong-usong laro ngayon ng mga bata. Isa itong online platform kung saan ang mga user maaaring maglaro ng iba't ibang online games. May adventure, Ang goal po dito is makakolekta sila ng coins at gems. puzzles, karera, at mga fighting game. Laro tayo. Patok din dito ang simulation games, kung saan pwede mong isimulate o gayahin ang real-world activities gaya ng paggawa o pagdisenyo ng bahay. Bahay ka na sa Roblox. Kasama sa feature ng Roblox, ang tinatawag na Pet Simulator. Pwede kang parang nag-aalaga at nagpapalaki ng virtual pet para hindi ito mamatay. Opo, parang yung nauso nung dekada 90 na Tamagotchi. Ang kaibahan nga lang at mas naka-eengganyo rito sa Roblox, sa pamamagitan lang ng pag-aalaga sa mga virtual pet, pwede kang kumita ng daan-daang libong piso. Mas malaki ang kinikita ko sa Roblox kaysa sa trabaho ko mismo. Dati, naka-cellphone lang ako sa pagla-live. Ngayon, nakabili ako ng computer ko. Totoo ba yan? O may catch? Ang government employee na si Cedric, kahit 30 anyos na, aminadong na-hook sa larong ito. Yung pamangkin ko, nakita ko siya naglalaro, bigla ako ka-interesado sa larong yun. Sa pet simulation, pwede kang mamili ng aalagaang pet. Aso, pusa, zebra, dragon, o hindi kaya panda. Ang mga pet nabubuhay sa virtual world, pero pwede mo silang pakainin ng prutas. Meron tayong banana, meron tayong orange, or di kaya rainbow fruit. May pagdadaanan silang mga task o gagawin. Ang goal, makakolekta ang pet ng coins at gems para siya lumaki at lumakas. Mula sa simpleng pet, pwede ka ring makakuha ng huge pet at Titanic pet na pinakamahal sa laro. Sa pay to win naman, gagastos ka ng malaki para lang makakuha ka ng instant na ganun. Sa tuwing naaabot ni Cedric ang desired value ng kanyang pet, pwede na niya itong i-trade sa ibang mga player. Ito yung value niya, 92M gems. Ngayon, naghahanap ako ng same value niya ng makakatrade ko, 92M gems din. Ang pet pwedeng magkahalaga ng mula 25 to 50,000 pesos. First income ko dito is 300 pesos. In 300 pesos, bumili ako ng pet. Kaya naman itong si Cedric, kinarir na ang paglalaro ng Roblox. We have total of 8 computers and napapansin nyo, dito sa bahay namin is lahat kami naglalaro ng Roblox talaga. Unahin natin si Jacob. Karamihan ng mga kliyente ni Cedric, foreigners. Magsisend siya through TikTok coins. Doon ako kumikita. Magkano na kaya ngayon ang kinita ni Cedric sa paglalaro ng Roblox? Ang kinikita ko per month is 6 digits. Kahit na larong pambata. Dahil sa kanyang kita, nakapagpundar na si Cedric ng motor at sasakyan. Nag-invest ako ng mga gold. Ano ba naman? Kanina pa kayo inuutusan? Wala pa kayong ginagawa? Kung ang ibang mga nanay, binubungangaan ang mga anak nila sa kaka-computer, si Rosalia, hinahayaan lang daw na maglaro ng Roblox ang 18 anyos niyang anak na si Tristan. Nasa 8 years na po ako naglalaro ng Roblox. Hindi buo yung araw natin kapag hindi tayo naglalaro. Dahil kasi sa kaka-Roblox ni Tristan, kumikita at nakakapag-ambag na rin siya sa mga gastusin nila sa bahay. Siya na po lahat, nagbabayad ng kuryente, tubig, minsan pati bahon ng mga kapatid niya. Magkokolehyo na dapat si Tristan, pero naubusan daw siya ng slot sa pinapangarap niyang universidad. Kaya para hindi maburyong, nagla-livestream muna siya ngayon habang naglalaro ng Roblox.
Kada araw, 4 na oras ang iginugugol niya sa pagla-livestream. Ang ilan sa kanyang followers, pinapadalhan siya ng stars na iniipon niya para ma-cash out o mapalitan ng pera. Ayun yung nagge-generate ng income ko sa pagla-live. Hanggang ginawa na rin niya ng reels ang kanyang mga live. Kumita po ako doon ng isaan po mga nasa 30k to 50k. Kaya bukod sa pagtulong sa kanyang mga magulang, nabili na rin daw ni Tristan ang mga pinapangarap niya lang noon. Nakabili ako ng computer ko, motor, iPhone, sasakyan. Naparenovate na rin niya ang kanilang bahay. Yung bahay namin dati po, buhangin lang po. Ngayon, nagkaroon na kami ng tiles at eto na lang po yung part na to na hindi pa nalalagyan ng kisame. Huwag po niyang pabayaan ang pag-aaral niya kasi hindi naman po habang buhay, ganyan. Sobrang importante pa din ng diploma kasi hindi naman panghabang buhay talaga kikita ka sa ganito. Tutuloy ko pa din yung pag-aaral ko. Thank you so much po mga buddy. Yun nga lang, ingat din sa paglalaro ng online game na ito. Sa ibang bansa kasi, napaulat na meron na rin daw ng scam sa Roblox. Marami po kasing sellers, lalo pag nagbayad ka na sa kanila, biglang hindi na sila magpaparamdam. Kailangan din talaga mag-background checks sa sellers. Responsibility na yun ng buyers. Pwede po kayo makipag-usap sa mga legit na tao at verified na mga seller talaga. Mga magulang, mabuti pa, suriin munang mabuti ang larong ito. Imbestigahan, mag-verify bago nyo paglaruin ang inyong mga anak at bago sila malulong dito. Magbigay ng ibang alternatives sa laro. Hindi pwedeng puro online gaming. What about yung physical games with friends? Kamusta yung social life niya, yung academics, and of course, yung roles niya sa bahay. Importante makipag-usap sa bata para maiwasan natin yung mga potential prolonged online gaming. All work and no play? Boring! Hindi buo yung araw natin kapag hindi tayo naglalaro. Siguraduhin lang na may balanse pa rin ang buhay. May oras ng paglalaro, may oras ng pagsiseryoso. At uulitin lang po namin ang babala dahil marami na ang nalulong sa kung ano-anong online games. Tiyaking legit ito at talagang harmless. Hanggang sa muli, Professor X.